Meron tatlong magkakaibigan na construction worker. And meron silang routine, nagtatrabaho sila sa isang building, 60 floors ang taas. And every single lunchtime, pag sinabi ng timekeeper na lunch break, aakyat sila sa 60th floor, overlooking yung kalye, dun nila ilalatag yung lunch nila. Ang ganda ng view. One day, nag-lunch break, umakyat sila sa 60th floor, nilatag nila ang kanilang mga pagkain. Nauna si construction worker number 1, binuksan niya ang kanyang baunan. Pagbukas niya ng baunan niya, biglang nagulat siya, sabi niya, sardinas! Sabi niya, sardinas na naman. Pambihira naman. Araw-araw na ginawa ng Diyos, sardinas pa rin ang ulam ko. Ang baon ko, bukas pare. Sabi niya, pag sardinas pa rin ang ulam ko, tatalon ako dito sa building na ito, papakamatay na ako. Ganun. Grabe, no? Ayaw umuulit ng ulam. So, ngayon si construction worker number 2, sabi niya, arte mo naman pare, parang yun lang. Pagbuklat ni construction worker number 2, nakita niya yung kanyang ulam, tuyo. Sabi niya, tuyo! Sabi niya, pare, tuyo na naman ang ulam ko. Bukas pag tuyo pa rin ang baon ko, sasabay na ako sa'yo pare. Talon tayo dito sa building, pakamatay na tayo. Iiling-iling si construction worker number 3, ang OA nitong tong dalawang to, parang yun lang. Binuklat niya yung kanyang baon, pagbuklat niya ng baon niya, nakita niya, Gigi. Alam mo yung Gigi? Galunggong. Sabi niya, Gigi! Sabi niya, Gigi na naman, pambihira. Araw-araw, Gigi na lang ulam ko. Pare, pag Gigi ulit ang baon ko, sabay-sabay na tayo magpakamatay dito. Ganun. Ang arte ng tatlong magkakaibigan. The following day, sabi ng timekeeper, ting, 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 lunch break. Silang tatlong magkakaibigan, umakyat dun sa 60th floor. Pag akyat sa 60th floor, nilatag ang kanilang mga baunan. Nauna si construction worker number 1, kinakabahan ng konti. Sana, Lord, iba yung baon ko. Pagbuklat niya, boom! Ano nakita niya? Sardinas. Sabi niya, sardinas na naman! Ayaw ka na! Boom! Patay. Question, anong kaiba ng taong tumalon sa 60th floor at ng taong tumalon sa 2nd floor? Alam niyo kung ano? Tanong niyo sa akin, ano? Yung tunog. Yung taong tumalon sa 60th floor, ganito yung tunog. Boom! Yung taong tumalon sa 2nd floor, ganito yung tunog. Bug! Pilay-pilay lang. Yeah. So anyway, kidding aside, kinakabahan na si construction worker number 2. Sabi niya, Lord, sana naman po iba yung baon ko. Binuklat niya yung kanyang baonan. Anong nakita niya? Tuyo! Sabi niya, tuyo na naman. Ayaw ka na. Boom! Patay. Si construction worker number 3, sabi niya, patay na yung dalawang kabarkada ko. Kinakabahan na ako, Lord, sana po, iba po yung baon ko. Kabadong-kabado siya. Alam niyo, dahan-dahan niyang binuksan yung kanyang baonan, pinintahan pang ganyan. Sinisilip-silip pa. Pagbuklat niya, anong nakita niya? Gigi! Galunggong! Ayaw ka na! Boom! Patay. Kinagabihan, binurol sila sabay-sabay. Magkakatabi yung ataol nila. Hanggang sa dulo, best friends for life. Eto na, pumasok si Mrs. number 1. Pagpasok ni Mrs. number 1, sabi, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ang buong akala ko kasi paborito mo yung sardinas. Kaya yun ang araw-araw ko pinapabaon sa iyo. Umiiyak siyang ganyan. Narinig ni Mrs. Number 2, sabi ni Mrs. Number 2, sabi niya, Mare, ganun ka din pala. Ako din akala ko paborito na ikumpare mo yung tuyo. Kaya yun ang pinapabaon ko sa hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kinokonsole nila yung bawat isa. Hinihimas yung likod. Iyakan silang dalawa. Maya-maya pumasok si Mrs. Number 3, nag-hysterical. Sabi, hindi ko matanggap. Bakit? Bakit? Alam na ng dalawa, ang istorya, naku, siguro. Siya rin ang may kasalanan. Bakit namatay yung mister niya? So lumapit silang dalawa, si Mrs. Number 1 at Mrs. Number 2. Kinokonsole si Mrs. Number 3 at sabi kay Mrs. Number 3, Mare, patawarin mo na ang sarili mo. Akala mo din ba, galunggong ang paboritong ulam ni kumpare? Umiyak lalo to si Mrs. Number 3. Sabi, hindi ko nga maintindihan eh. Sabi, bakit Mare? Kasi araw-araw naman na ginawa ng Diyos, siya naman ang nagpe-prepare ng baon niya. Siya naman ang nagpre-prepare ng baon niya. Nagulat pa. Kapatid, sino sa inyo dito merong ayaw sa buhay? Taas nga ang kamay. Meron kayong ayaw muna parte sa buhay ninyo. Gusto ninyong palitan. Gusto ninyong ibahin. Gusto ninyong magbago. Taas ang kamay. Ito lang paalala ko sa inyo. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, you prepare your own lunch. Huwag ka na magreklamo kung pare-parehas yung nakikita mo. Kasi malamang yan yung araw-araw na pinipili mo. Because in life, you prepare your own lunch. You create your own destiny.